Hello, ako si Madam P at ito yung reading natin for the sign of Libra. Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Libra. Check your natal chart. Be sure na mag-subscribe kayo dito sa ating channel para mabigyan mo kayo ng guide. If you are a Libra, Sun, Moon, Rising, and Venus, Jupiter, Libra. By the way, pagpasensya mo na yung boses ko kasi medyo namamalat ako ngayon. Yeah. Anyway, let's start the reading. Para sa mga gusto magpa-private reading, Madam Space P, space pa sa dulo. Ayan. Pag di mo ma-search yung Facebook page namin na yan, hashtag Libra Philippines, yan ang i-search mo. Mas madali mo siyang masi-search sa Facebook. Unipree, yan naman ang aming TikTok Shop. Feel free to check it out if you want na mag-avail ng mga products namin. Let's start what we have here for the sign of Libra. Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Libra. Okay, you do have here the Five of Wands. Ito lang kukunin ko. This one, hindi ko to kukunin. Masyadong marami. What's with the Five of Wands? Clarify the Five of Wands, please, for Libra. Comment kayo dyan, guys, sa baba. Kahit po heart lang, smileys. Malaking bagay yun sa akin. Nagpapakita ng suporta, pagmamahal. Ayan, natutuwa ako sa mga comment ninyo. Wait lang, guys. So, from time to time, umiinom ako ng kape dito sa gilid ko. Kaya, pagpasensyahan nyo na pag napapa-stop ako. So, kasi medyo may mainit na, na nararamdaman yung lalamunan ko. No? Two of Pentacles. Okay. I feel like marami ang nagagalit or naiinggit, naiinis sa'yo. Para kasing hindi ka nila kayang pabagsakin. Well, etong energy mo ha. Ito kasing Two of Pentacles, nagpapakita ito sa akin as, lalo na may Knight of Wands dito. So, Two of Pentacles, nagpapakita ito sa akin as, alam mo yung bisikleta ng bata na nag-aaral mag-drive pa lang ng bike. So, meron sila nitong parang training wheels, kung tawagin. Yung nasa gilid na, bala nangyayari, ang kanilang gulong ay hindi lang dalawa na, kundi apat. Kasi merong maliit dun sa magkabilang gilid, dun sa may likuran na gulong. So, ang nakikita natin dito, kahit anong gustuhin ng mga kalaban mo, kaaway mo na pabagsakin ka, hindi nila magagawa yun kasi you have your training wheels. And yung training wheels na yun, nakikita ko yun as support. Mga taong paligid sa'yo, maybe financially, may mga sumusupport or support pa rin na nakukuha ka, may blessings, may panaka pa ring blessings na dumadating sa'yo, na kahit sabihin na natin nagkakaroon ka ng problema, pagsubok, etc., hindi ka kayang pabagsakin kasi nga may mga, alam mo yon, tulong si universe na rin, natawagin nating mga support ni universe na itong mga taong to kaya nandyan sa buhay mo ngayon kasi sila yung talagang naatasan ni universe na tulungan ka. Financially, may mga nare-receive ka pa rin kasi ito yung tulong ni universe for you na makaya mo pa rin ang sarili mo. Despite sa itong pagpapabagsak na gustong gawin itong mga kalaban or kaaway na to. Part of you is nahihirapan, pero pinipilit mong kayanin kasi nga, pwedeng sa tulong na rin itong mga taong ito. 'Di ba? Sila nga hindi nila nagi-give up sa iyo eh. Sa pagtulong, sa pag-support, nandiyan nga sila para umalalay, umintindi, tulungan ka. So parang ikaw, why not help myself? 'Di ba? Parang bakit ako gi-give up ngayon? May mga taong hindi gumi-give up para sa akin. By the way, habang nagbabasa ako, habang nagre-reading ako sa'yo, pagtingin ko dun sa dingding, may nakita lang ako na parang image ng
nakahiga, tapos nakataas yung kamay, ganyan. Hilatang hilata. I don't know if this is you. This could be you na habang nakikinig ka sa akin, patulog ka na, nakahiga ka, tapos nakataas yung dalawang kamay mo. That's the image na nakukuha ko. Anyway, okay lang kahit hindi. Yeah, and maybe pinakikinggan mo lang ako, ganun. You're not watching kung itong pinaka-video. Okay? So, yun. Anyway, balik tayo sa reading. So, ayun ka. And I feel like medyo mahirap para sa'yo yung tinatahak mo ngayon na direction sa buhay mo. Kasi nga, ang sabihin na nating, yung kapalaran mo ngayon parang ang alon, ang wavy, you know, na may training wheels ka, pero yung gusto mong puntahan, yung goal mo, yung finish line, or yung success na nakikita mo na gusto mong mapatunguhan, hindi mo ma-reach ngayon kasi nga dahil dito sa mga pagsubok na ito na nararanasan mo ngayon. Okay? Let me tell you what. Ito bang nilalaban mo na ito, ikaw ay nahihirapan, napapagod, or you're just someone na naghihintay lang ng resulta. Okay? May nakukuha kong energy na ganito eh. Kasi kung ikaw yung naghihintay ka lang naman ng resulta at iba ang nagiging tumutulong o lumalaban para sa'yo, na kung titignan mo, mas higit yung mas nagiging higit yung kanilang binibigay na effort dito sa kung ano man ito, edi, for now, nakikita natin dito, lumaban ka lang din. 'Di ba? Kasi, you're just thinking na, mapabilis agad-agad yung mga pangyayari for you. So, doon ka lang naman na, kaya ka nalulungkot or might be you want something na may mangyari sa buhay mo agad-agad. Kasi, meron ka na nakikitang gusto mong patunguhan or puntahan eh. 'Di ba? Yung mga tao sa paligid mo, hindi man sila nag-give up or what. Okay, hindi man sila nag-give up. What I see is that lumalaban din sila for you. At ang nakukuha natin dito, mas higit pa nga yung nilalaban nila na maaaring hindi mo nakikita. Okay? Yung iba sa inyo pwedeng, hindi lahat pero pwedeng yung iba financially ang usapin dito, and pwedeng nasa iyo yung parang ikaw lang yung may hawak ng finances, etc. Maybe ikaw yung nagiging financer, etc. Ganun lang yung nakukuha natin sa'yo. But then, yung parang pinaka nakaharap doon or lumalaban with regards to that is pwedeng yung mga taong tinutukoy natin dito. Okay? Anyway, yun yung nakukuha ko. Napaka-mature ng reading, by the way, ha? Kaya nga tinatry kong as much as possible palawakin yung explanation. And I'm sure hindi lahat makaka-relate dito. So kung hindi ka makaka-relate, ibigay mo sa iba. Ang bango nga. By the way, nakaamoy ako ng mabango. It's like parang lotion na pambata. Or hand lotion, I don't know. Or yung mga sinauna or lumang lotion. This could be a reading. I don't know kung luma or luma lang yung packaging. Ganun yung amoy. Okay lang kahit hindi. Ano yung energy ng person na kakonect mo pagdating sa love? Person na kakonect mo pagdating sa love. Pagpasensyahan mo na kung maalog yung table ko. Yung iba naman sa inyo hindi naman din nanonood, nakikinig lang.
Ang importante, maituloy natin tong reading. Well, yung setup ko kasi, dito lang ako sa bed actually nagre-read, and then this one is nagwiwiggle yung table ko kasi ito yung for laptop lang na table, yung ipinapatong lang. Well, recently ganun yung ginagawa kong video kasi mas comfortable siya for me. Medyo may problem kasi ako sa aking lower back. Anyway, so mas komportable sa akin yung upo na naka-Indian seat or something na may nakasupport ng maayos sa likod ko than yung table talaga na tunay. Tapos nakaupo sa sa upuan. Syempre matagalan yung reading, pagre-read, ilang zodiacs din ang ginagawa. So langan ko talaga ng komportable yung pagkakaupo ko. Anyway, in-explain ko lang kasi yung ibang tagal na naka-follow sa akin, so alam nila yung mga usual setup ko. Four of Pentacles. This is your person. Two of Cups is here. Ace of Swords. Okay. Yung person mo, for now, medyo masyado siyang makasarili sa connection or relationship or connection ninyo. Kasi nakikita natin dito, wala siyang ginagawa eh. But I feel like there's something, there's connection sa inyong dalawa. Ace of Swords, iniisip ka niya. I feel like may separation kasi the Two of Swords is nandito. So, pwede may separation, pagkakahiwala or pagkakalayo sa inyo nitong taon to. So, hanggang isip lang yung magagawa niya sa'yo. Pwedeng hindi niya alam yung sitwasyon na kinaharap mo ngayon with regards to maybe your finances or yung problema mo ngayon. Pwedeng hindi niya to alam. Okay? So, sinabi kong makasarili siya kasi para do sa iba, pwedeng may mga nililihim or tinatago siya sa'yo sa connection or sa relationship ninyo. Pero I feel like this is something na hindi naman parang kagalit-galit para sa'yo. No? Kasi marami ka ng stress sa buhay eh. Oh, okay. Yung iba naman, it has something to do with thinking of you sexually. So, of course, hindi naman yun para sabihin niya pa sa'yo. 'Di ba? Parang sexually, there are times na iniisip ka niya, pinagpapantasan ka niya, and yeah, so on and so forth. Syempre, of course, siya eh, hindi kasi siya open na tao pagdating sa ganun. The Nine of Cups is here. Oh, a lot of admirers yung iba sa inyo ha. Kahit hindi ka masyadong naglalabas ng bahay or lagi ka lang nasa bahay, trabaho or business if you do have one. So kahit ganun lang yung yung system mo, I feel like maraming humahanga or nag-a-admire sa iyo. And you are someone na hindi ka na naman para i-out ang sarili mo or maybe you are an introvert. A lot of you is nakukuha natin ganun. Or, Libras kasi they are really, social, tawag dito? Social people yung mga yan eh. Kahit iharap mo sa kung saan-saan, kaya nila makiharap. So, nakukuha natin sa'yo, maybe you are the kind of person na, kung hindi man introvert, maybe ambivert. Ambivert ba tawag doon? Na kaya mong, kapag maraming tao, kaya mo rin makisalamuha sa kanila. And then, pag time alone, mas okay lang din sa'yo maging introvert or what. So, there's no problem kahit saan ka ilagay. Kasi alam mo kung paano i-handle or kaya mo ang sarili mo. Kasi may ganun eh. Introvert lang. Extrovert lang. Pero ikaw, you can do both. 'Di ba? Walang problem sa'yo yan. Okay. So, you have a lot of admirers kahit ganyan yung style mo. Maybe you look young than your age, no? I'm seeing Virgo here. Maybe
you have a lot of Virgo in your chart, or tignan mo yung placement of planets mo in the sign of Virgo. Maybe you do have a lot of planets there. Okay, so yeah, Aries is also here. So yeah, Taurus, Virgo, Capricorn. Yung person mo, nakakakuha tayo sa kanya ng ano siya mag-isip eh. Matalino actually. But with the Page of Pentacles, medyo pagdating sa finances, medyo hindi rin siya ganun kagaling. Pwedeng sa sarili niyang finances. Masyado rin kasi siyang mabait like you. So nakakita tayo doon ng immaturity sa part na yon. Emotionally, itong person na to, hindi kasi siya yung tipo ng tao na mag-open ng emotions niya. Hindi siya talaga ganun. Hindi siya, like, kung kanino man, you will just feel this person's emotions towards you. Mararamdaman mo lang yun pagkasama mo siya. Hindi kasi siya open or communicative. No? And ngayon, yung nakukuha natin sa kanya is that yung presensya niya, mararamdaman mo lang yung kung ano siya, maybe as a friend, as a lover, mararamdaman mo siya na totoo siyang kaibigan kahit hindi niya sabihin sa akin na ganito, ganyan, you know, kahit hindi siya magsasalita, yung mga actions niya, doon mo makikita na, ay, nag-aalala tong kaibigan ko na to, kung friend, ano. And then, pag, hindi lang sa'yo sa ibang tao, ganun din siya. Parang, kailangan talaga ng completely presensya ng taong to para mas maintindihan mo siya. Kasi hindi siya communicative, especially sa malayuan. You know? And sa love, ganun din. Hindi rin siya communicative. Pero sa sa malapitan, pag magkasama kayo, doon mo mararamdaman ang mahal ako nitong taong to. Ay, special ako sa kanya. Ganto ganyan. Okay. Actually, sa inyong dalawa, pag pinagsama kayo, siya pa yung mas open pagdating sa action. You do have here the Emperor. This is Aries energy. Siya pa yung mas open. Ikaw pa nga yung hindi. Pag pinagsama kayong dalawa, pwedeng ikaw, mas magaling ka magtago ng emosyon mo, mas magaling ka, hindi ka masyadong communicative, and mas magaling kang, sa action, hindi kita, kaya mong itago, kaya mong iba yung ipakita mo sa kanya, depende sa kung ano yung gusto mong makita niya or maisip niya tungkol sa'yo. So you can do that. Pero itong person na to, hindi eh. Mas action talaga siya. No, this is a person na wala magi-stop sa kanya once na may naisipan siya. Okay? And yeah, I want to know more about sa emotions niya for you. And I feel like kaya ko sinasabi to kasi maaaring hindi siya naging open sa'yo pagdating sa emotion niya, pero minsan niya nang naparamdam sa'yo yon. Na yung iba sa inyo nagiging OA sa pag-iisip na parang, hindi naman kasi niya sinabi na may feeling siya sa akin, pero naramdaman ko parang meron. Tapos yung iba, hindi naman OA. I mean, nag-isip ka na ng kung ano-ano. Kasi nga, nandun yung inaano mo na siya eh. Binubuklat mo na or inuungkat mo na, gusto mo nang malaman ano ba talagang totoong intensyon nitong taong to. Kasi, ang weirdo niya, wala naman siya sinasabi sa akin na may gusto siya or mahal niya or what. Pero, sa action niya, parang may something eh. Parang ganon. So, I feel like, kaya ko nababanggit yung mga bagay na yun. Kasi, sa galaw niya, sa kilos niya, doon mo makikita. In the near future, what will happen for you? In the near future, what will happen for you? Comment kayo guys sa baba. I highly suggest for you to do that. Six of Swords,
King of Wands. Bakit ko lagi sinasabi yun? Kasi I want na ma-spread yung mga videos na ito sa mga ibang tao. Kasi the more na mag-interact kayo, like mag-comment kayo sa baba, the more na mas marami mararating ng videos, no? And ako naman kasi gusto ko makapagbigay din ng guide sa iba. 'Di ba? Hindi lang talaga ako pala reply, guys. I do have problems with my fingers. Para sa mga hindi nakakailam, meron akong triggered finger eh. Yan. May times nag-i-stuck talaga tong daliri ko dito. Kaya doon sa mga page yan, may mga admin sa ako dyan. I'm the one taking videos, pero may mga na-assign ako na mag-edit or mag-sagot sa comments and ano daw dito, messages. Pero there are times talaga na minabasa ko din talaga yung mga comments ninyo. So hopefully ay mag-comment kayo dyan sa baba. Ayan. Okay. Alam mo, parang ang daldal ng energy. Alam mo, ba't ang dami kong commercial? Kasi parang yung nanonood sa akin, masyadong overthinker. Alam mo yun. Isip ng kung ano-ano. Kaya may mga pa-commercial break ako eh. Pag nakukuha ko yung energy ng ganon, masyadong curious na tao, ganto ganyan, na parang of course hindi naman tayo nagkakausap dahil itong video ay mag-isa ko lang ginagawa, wala ka sa harapan ko. Pero nakukuha ko yung energy ng iba sa inyo, parang may mga gustong itanong eh. Kaya ang dami ko tuloy nase-segue dito sa reading. Anyway, Six of Swords, in the near future, you're moving on. With the King of Wands, nakikita natin, ano ka dito eh. Focus mo, career mo, business, maybe learning or teaching kasama din. Maybe you're spreading a lot of information na alam mo, and may mga tinuturuan ka or may mga knowledge kang ginagawa na parang matulungan din naman yung iba. And you're focusing on this. Pwedeng nawawala na ngayon interest or isip mo dito sa taong to. Wala naman ako nakita kahit kanina na focus mo talaga sa kanya. Wala eh. Maybe yung iba nga sa inyo, nasanay lang talaga makinig dito sa aking reading. No? So may segue, at nangyayari lang na talagang kaya na lumalabas itong person to because of course, this is love reading, so kumukuha tayo ng energy ng person. And there's this particular person na parang sobrang in siya sa'yo eh. 'Di ba? Sabi ko nga marami kang admirer. But this particular person, medyo nai-stress or gusto niya mag-open up. Gusto niya sumugod actually. Gusto niya mag-travel to, maybe, kung yung iba hindi man travel, but gusto niya humarap sa'yo, gusto niya magpakita sa'yo, gusto niya mag-take ng action, the Ace of Wands, this is an action card. Kaya lang the Three of Swords, kasi kaya niya naiisipan niya, nasasaktan siya. Kaya parang gusto niya na mag-open up. Kasi parang ang sakit-sakit pa lang magtiis or tiisin itong emotions or feelings for you. So in the future, nandun yung, the Eight of Cups is here. This is a person in the past with the Six of Cups energy. Okay. Oh, yeah. This person, magte-take siya ng action. Page of Swords, yung mga lumalabas na cards dito sa bottom of the deck, ganun eh. Okay. Wala siyang magagawa dito. Kasi the more na i-restrict niya yung sarili niya or i-insist niya yung sarili niya, the more na nahirapan siya, nasasaktan siya. I feel like this person is naghihintay siya ng perfect timing. There's this page here. Dalawa na yung page na nagpakita eh. There could be children or child na involved dito sa connection na to na pwedeng iyon yung nagiging dahilan kung bakit
teka lang, hindi kasi ako pwede basta magsabi sa'yo ng emotions ko because why? May anak ka or may anak ako, may anak tayo, parang ganun. And that's one of the reason. Ngayon, hindi pwede bigla na lang ako sumulpot sa harapan mo, sabihin ko ganito, ganyan, and then after nun wala, anong kasunod, 'di ba? Parang wala na, parang ginagamit din ng person na to utak niya, 'di ba? Parang mahirap man para sa kanya, masakit man at parang tiisin at pigilan itong emotions na to. Pero ginagamit niya kasi utak niya, hindi siya pwede magpadalos-dalos because natatakot din siya sa magiging ending, 'no? Ano ba talaga? Kasi parang ang hirap ng situation ninyo sa totoo lang. Sa part niya ha, sa'yo wala akong masyado kasi nakuha dito sa'yo. Honestly, ang mas nakuha ko sa'yo dito, focus mo sarili mo, mga pag-develop ng whatsoever sa buhay mo, and then yung pakikipaglaban sa kung ano mong kinaharap mo, mga problema ngayon. So, yun yung focus mo. Kung may mga iniwasan ka, nilalalayuan ka, mga kalaban, kaaway, or mga tao magpapa-stress sa'yo. So, wala akong nakikita dito na may kinalaman sa kanya. You're just going with the flow. Yan. And as much as possible, tinatry mo yung best mo na mag-move forward sa buhay. Well, itong person na to, alam mo, kailangan niya gumawa ng movement. Kasi kung hindi, the universe will, do everything. Lalo na yung iba sa inyo, this is a fated connection. This is a destiny kind of, connection. Hindi ko pa masabi, iba pa yung, soulmate. Iba pa yung twin flame. Pero ito nakukuha natin, parang destined connection to eh. 'Di ba? Bakit ko sinabing destined? Papunta't papunta doon eh. Fated partner, fated connection. Ito, ano kuha natin dito? And karmic person, karmic partner. Iba-iba. Pag sinabi natin karmic partner, hindi naman siya all the time pangit, no? Kasi sabing karmic, karma na person. Hindi. Meron din ang karmic na, kaya natin sinabing karmic, kasi may mga lessons muna kayong matututunan. Sa connection ninyo, marami kayong matututunan. Kaya siya dapat mo makilala dito sa mundong to para matutunan mo yung mga lessons na yon. It could be connection na matutunan mo in a hard way, no? Pero after ng mga lessons na yon, ayun na, may union or may destiny or fated na union sa inyong dalawa. O, wala siya magagawa. The universe, pipilitin siya. The Ace of Cups is here. This is unrequited love. O yan o, the Sun is here. Unrequited love to. Wala kayong magagawa dito para kayo nakakontrata dito. Six of Pentacles. Ayun no, nakakita tayo dito ng weighing scale. It's like, Libra energy. Although this is Pentacles, no? So, Earth sign yan, Taurus, Virgo, Capricorn. Pero nakikita natin dito yung weighing scale na nagpapakita as a Libra energy. Tapos, Eight of Swords. So, eto parang ang message talaga nito sa akin ngayon is wala kayong magagawa dito, wala kayong ligtas, talagang papunta kayo sa matutuloy kayo in the future sa isa't isa. Kaya lang, of course, after ninyong matutunan yung mga lessons ninyong dapat matutunan, maybe individually. Sa ngayon, siya yung pinipiga dito kasi sa'yo wala akong masyadong nakukuha. Siya yung medyo, sorry about that. Siya yung pinipiga at pinipilit ng universe na, oy, ayusin mo na, parang ganyan. So anyway, that's it for now. Thank you for watching. Na-enjoy ko yung reading kahit medyo nahirapan ako magsalita. Nahirapan ako magsalita. But anyway, thank you for watching. I love you all and bye-bye.